Hello guys, mga fellow freelancers. Good morning, good afternoon, and good evening. So quick video lang to. Um, Kasi di ba last time nag-post ako na tawag dito, nag-post ako ng uh, papalitan ko na yung ano ko, yung portfolio ko. Kasi dati yung portfolio ko yung sa Canva, di ba? So ginawa ko na lang siya mas simple. Saka para mas madali siyang ma-access no ano. Um, nung iba, tsaka para mas madali ko rin silang mapakita sa ano, sa mga prospects ko, sa mga potential clients ko. So, yung mga samples na ginagawa ko ng emails na sinesend ko rin sa mga prospect ko, nilagay ko na siya dito sa website ko. So, ayan siya, di ba? Inboxlevelup.com, di ba? Tapos, punta ka lang dito sa portfolio, ayan. Dati, pag clinic mo to, yung Canva yung lumalabas, di ba? So, ngayon, nilagay ko na siya dito. Ayan. Para G-Drive na lang, tapos madali siyang ma, madali kang makahanap ng mga sample emails. Tapos, sinegregate ko na rin siya, digital products, e-com, tsaka service-based business. Diba? So far, since mga bago tong emails na to, mga fresh, tong digital products, tsaka service-based, wala pa akong ano. Kasi nakafocus muna ako sa ano, sa e-com. Diba? Yan. Pero meron na akong mga samples dito sa e-com. Kung gusto nyo tingnan, kung lalo kung nag-aaral pa lang kayo ng, ano, ng email copywriting, ayan, nandyan yan. Diba? So, eto, tong una, trinay ko to sa sa isang prospect na nagbebenta ng, tawag dito, ng French bow, yung parang, ano tawag to? Teka, tignan natin. Ano nga tawag dito? Ayan, yung pang ganun sa parang violin, ganyan. Ganyan yata yun, di ba? Wala akong alam sa musical instrument eh. Diba? Pero trinay ko rin kasi ano, parang naging interested ako i-ano siya. Gawa ng email copy. Diba? So, kung gusto nyo mag-analyze ng mga email copy na ginagawa ko, ayan. Diba? Ayan, meron dito. For e-com. Tapos, ito recently lang eh. Parang kahapon ko lang to ginawa or 2 days ago, di ba? Dito yung prospect, nagparang hanap niya is ano, mga several emails. So, gumawa ako ng 3 emails. Tapos, nagbebenta kasi siya ng relo. Di ba? So, ang ginawa ko, gumawa ko ng 3 types of emails na pwede niyang tignan. Explain ko na rin kung ano yung mga emails na yun. So, number 1, broadcast email. So, sa email marketing, broadcast email, ito yung para mga standalone email or manual emails na sinesend mo one time, di ba? Parang newsletter, ganun. Diba? So, ito, pwede mong isend one time, or halimbawa, manually mo siyang sinend ngayon, tapos bukas gumawa ka ulit ng, kinabukasan gumawa ka ulit ng broadcast email, tapos send mo ulit manually. So, ganyan. Ganun yung broadcast email. Diba? Tapos, ayun, wala naman akong ginawa dito, nagbenta lang. Nagbenta lang ako ng relo. Pinangalanan ko ng Ryan Watch, diba? Inimbento ko lang. Yan, ganyan. Diba? Tapos, ito, sa e-com, ito, pwede namang lagyan ng price, pwede rin hindi. Lalo kung may, ano, kung may landing page naman. Yung, tawag dito. Kung may landing page naman yung product, like, halimbawa, isang product lang na relo, ganun. Tapos, pag click mo, marami ng, kumbaga, andun na yung pricing, andun na yung, landing page copy, sales copy, ganyan. Kahit hindi mo na ilagay yung price, okay lang din. Kasi, mababasa niya naman sa, ano, sa susunod eh, pag nilagay mo yung link, di ba? Grab your Ryan Watch. Ayan. So, yan, ganyan yung broadcast email. So, ang broadcast email, hindi siya yung laging nagbebenta lang naman. It's like, mga one-time email, ganyan. Diba? Mga updates, ganyan. Diba? Nagsulat ka ng update about sa isang client. Diba? Halimbawa, nagkaroon ng panibago sa isang store, sa isang shop, yun, pwede mong gawing broadcast email yun. Diba? Mga one-time lang, ganun. Tapos, kinabukasan, or after a few days, send ka ulit ng broadcast email yun. Ganun siya. Parang mga manual emails. Ayan. Tapos, abandoned cart, ayan.
So, sa mga di nakakaalam, itong abandoned cart, isa itong isa sa mga tinatawag na core flows. Ayan, ng email marketing. So, when you say core flows, yun yung mga importanteng flow or email sequence. Diba? Or mga automatic emails, ganyan. Pag sabi mong flow, mga automatic emails yun, ganyan. Or drip campaigns, para mga ganyan, diba? So, ang abandoned cart, ito yung kapag nag-check out siya or nag-add to cart yung yung buyer, tapos hindi niya binili. Like, di ba ginagawa natin yan sa Lazada, sa Shopee, gano'n, nag-add to cart ka, tapos for some reason hindi mo siya chine-check out, hindi siya binibili, hindi mo siya binibili. So, ganun yung abandoned cart, and this is very common lalo sa e-com. So, ang abandoned cart email, this is like a reminder kung bakit mo tawag dito ba, parang ina-nudge mo yung yung subscriber or yung buyer, na uy, bakit parang may nakalimutan ka yata, parang ganun. Yeah. So, parang kaya ganyan yung first email ko. Usually abandoned cart, mga sequence na ganito, more than at least 3 emails yung ginagawa. So, pero for the sake of sample, isa lang muna yung ginawa ko. Diba? Tapos maganda siyang isend siguro mga after 4 to 6 hours ng pag-check pag check out or pag add to cart pero hindi nila binili. So yan yung purpose talaga ng abandoned cart. Diba? So parang nag-add to cart ka ng relo, tapos hindi mo siya binili, tapos after 4 hours makaka-receive ka ng email, sabi, uy Ryan, bakit may nakalimutan ka yata, diba? Tapos ayan, diba? Siyempre empathize ka. Hindi mo naman pwedeng sabihin na bakit ka bumili, diba? Ang rude naman nun. So, parang ganyan. So we know life gets busy. I know, diba, parang ganun. For some reason, uh, hindi ka nakabili, tapos mukhang na lang, isang pindutan na lang, check out mo na, diba? Tapos yan, parang re-remind mo na. So para sure ako na hindi mo na miss lang to or nag-blackout lang or nawala ka lang ng internet, ni-reserve ko na yung watch o yung binibili mo sa cart mo, diba? So parang gano'n. Kahit di mo naman talaga ni-reserve, diba? Parang sinabi mo lang na ni-reserve mo para andun lang yung alam niya na nandun lang yung items na gusto niyang bilhin sa cart, diba? Tapos ayan, but I cannot hold it forever, so parang sinasabi mo na parang konting FOMO, konting fear of missing out, diba? Na baka mawala yung gusto niyang bilhin product, diba? Tapos ayan, kumbaga tawag doon, nakalimutan ko yung term. Parang sinasabi mo sa kanya na baka maubusan siya, parang gano'n, diba? Tapos ayan, simpleng lang, kung kamaikli lang usually yung abandoned cart, lalo yung first email, diba? Tapos if you're ready, kung ready ka na, kompletuin mo na yung purchase mo, tapos $79, regularly $119 din. Yan, tapos click here to access your card. So ayan na yung call to action. Tapos baka JJ wants to nakalagay. Ayan. Tapos kasi ito konting benefit, diba? Baka hindi na masyadong mahaba. Yan. Tapos pangatlong sample na binigay ko is yung post-purchase. Ayan. So post-purchase email, importante dito, isa rin to sa core flow. So automated din to. Ibig sabihin ng post-purchase, ito yung parang ito yung pag gusto mo mag-upsell, mag-downsell, mag-cross-selling, pwede yan. So bumili na sila, syempre gusto mo tuloy-tuloy na bumibili yung buyer, di ba? Hindi yung one time lang. Syempre pag one time lang, tapos bumili na kasi siya so nag-commit na siya, nag-commit na yung buyer, nagtiwala na sa brand mo or brand ng client mo. So anong magandang steps na kasunod? Syempre bentahan mo palalo, di ba? Nagtiwala na siya sa iyo, di ba? So parang ganito. So ang ginawa ko dito, kunyari bumili na siya nung relo, nung Ryan watch. Tapos yun nga, sinabi ko na ship na yun as fast as we can nung company, di ba? Tapos syempre gusto mo, kaya siya magre-repeat buyer
join mo siya sa mga community mo, di ba? Para lagi mo siyang ano, lagi kayong nagkikita. So parang ano to eh, parang let's say parang VIP community ng mga buyers, gano'n, no? For ano lang, for customers lang. Yan, pwede yan. So pwede yung gawing exclusive, di ba? Exclusive sa mga bumili lang. Parang ganyan. Tapos pwede, ayan, pwede mo rin yayain silang mag-subscribe sa YouTube or TikTok mo kung ito yung meron yung ano, yung client mo, meron ka, di ba, sa business mo. Tapos ayan, konting kwento kung di ba, para saan ba yung ano, yung ginagawa ng company niyo, di ba? Para ano niya, para alam nung ano nung buyer, di ba? Kumbaga ano to eh, tawag dito, para alam nung buyer yung story mo, yung story ng company mo or ng company ni client kung bakit nyo ginagawa, kung ano man yung binibenta niyo, di ba? Tapos, diba? JJ Watch ng JJ Watch. JJ kasi yung name ng client. Ayan, yung prospect na sinendan ko nito. Kaya ginawa ko muna ng JJ Watch. Ayan, iniiba ko na lang for the sake of this video. Diba? Tsaka para ano yung privacy ng client. Tapos, ano pa ba? Ayan. Ayan, no, konting benefits din. After ng story, konting benefit, diba? Helping people feel sharp, confident. Ayan. Tapos, ito na yung cross-sell or upsell, di ba? So, parang ito yung mga other pieces na pwede mong ilagay para bumili pa sila. Like scrap, di ba? Kung yung relo, napapalitan yung scrap, pwede mo silang benta ng ibang kulay, ibang color or upgraded na scrap. Tapos, diba, watch care essential para, I don't know, actually hindi ko alam kung ano itong watch care essential. Siguro mga pang-maintain ng relo, pang-linis, mga siguro ganyan siya. Di ba? Basta nilagay ko lang yung wash care essential. Ano ko na yan eh. Top of my mind lang yan. Top of the mind ko na ng ginawa ko. Tapos, ayan, in the meantime, if you have any questions, di ba, about your order or about diba, Ryan Watch in general, we're here to help. Di ba? So parang encourage mo yung buyer na, di ba, kung may problema, kaya mong i-address. Di ba? Ang importante dito, since bumili siya, ma-feel niya sa email mo na ano siya, welcome siya, ganun. Di ba? So, yan. Ganyan yung ano ko. Ganyan yung sample ko. Gift ko sa inyong mga subscribers ko sa Facebook. At saka sa email. Yan. Diba yan? Sabi ko, may clear lang tong email na to pero parang napahaba ka agad. Medyo ano talaga kasi ako eh. Talkative. Pag nag-explain. Di ba? Tsaka mabagal ako magsalita. Okay. Yun lang guys. Happy weekend. And hopefully, makakuha kayo ng maraming client. Tapos, i-refer nyo ako pag, pag swamp na kayo sa mga trabaho nyo.